Ayan o. Ito yung Kalina papaya. Sa good quality. Sakto lang. Ayan po, isang magandang umaga po mga ka-farmers. So ang ating episode po ngayong umaga ay patungkol sa intercropping ng lakatan, banana and papaya intercropping. Ayan po, makikita niyo yung ating farm na Red Lady papaya, and at the same time ay intercropping ng lakatan. So ayan, makikita po ninyo tayo ay mag-harvest na naman. So ngayon po ay mag-harvest naman tayo ng ating mga papaya. So halika kayo at ating ipapakita yung ating papaya farm. So ayun po mga kasama. So ang episode natin ay intercropping ng papaya at saka lakatan or banana sa ating farm. So ipapakita natin na effective yung papaya at banana sa intercropping na ginagawa natin sa farm natin. Mas malakas ang kita at mas matipid sa gastos. So, ayan po yung tamang pag-harvest ng ating mga papaya kapag meron ng 3 o 4 na silay ng dilaw o orange, no, sa papaya. Yan ang katamtaman po na i-harvest natin. So, talagang maganda yung intercropping techniques natin dito sa farm natin. At siyempre maganda rin yung presyo ngayong panahon. And usually po, itong ating mga in-harvest na ganito, ito yung mga gusto ng buyer, yung mahaba. Mas mahaba. So mapansin nyo sa farm natin, hindi tayo masyado nag-i-spray. Kaya medyo may mga tama rin yung prutas natin ng fungus. So usual sa isang puno naman ay 1 o 2 o 3 yung makukuha ng bunga. So ngayon ang kuhaan sa amin 35, no? 35 pesos. Medyo mataas ang presyo. So ang pinakamahalagang bahagi po ng buhay ng isang magsasaka or isang farmer ang pag-harvest ng kanyang mga tanim. So malaking tulong din po yung pakanal natin dito sa farm natin.
Kaya lang hindi tayo nag-spray kasi kaya medyo may atake yung mga fungus. So medyo nakalusot tayo sa sa bagyo. So pasalamat tayo sa Diyos na hindi binagyo yung farm natin ngayong taong 2024. So although malakas lang yung mga dito sa atin, ulan, kaya malalim yung kanal natin, mapansin po ninyo, pero ang laking tulong na walang masyadong malakas na bagyo at hangin, kaya nasave yung ating mga papaya. Yan din po yung kagandahan sa papaya farming. Dapat walang bagyo at malakas na hangin para hindi ka naman malugi, dahil masisira naman talaga ng malakas na hangin yung ating mga tanim. So konti lang yung mga bunga, hindi masyadong hitik tulad sa ibang farm natin dati, pero goods na, minsan may 3 o 4 na makukuha sa isang puno. So 4 panalo na to. So 4 na kilo halos, isang puno, 100 kada harvest, panalo na rin talaga. So kagandahan lang po sa red lady, malaki yung mga bunga. So aabutin niya ng 2 hanggang 3 kilo. Pero mas gusto ng mga buyer natin yung pang 1 kilo lang. Meron naman pong medyo maliliit. Kasi masarap at maganda yung lasa nito, ay talagang hindi man pa rin sa market natin. Ito naman po yung ating kali na papaya na hinog na. Hinog na po sila. Ganda. So ayun mga kaibigan, may na-harvest tayo na 2 kali na papaya. So ito pala yung in demand sa market ngayon, ganito. Mas gusto nila yung pahaba kasi maliit lang yung yung katawan, pang 1 kilo. Tapos maganda yung laman. Ayan o. So pang masa ito pang masa. Ayan o. So ayan mga kaibigan. So testingan natin yung ganda nito. Ayan o. Ito yung kalina papaya. Sa good quality. Pang market po ito. So ito yung gustong-gusto na market natin ng mga buyers, kasi matamis yung lasa, tapos yung buto niya kunti lang. Ayan o, kunti lang yung buto. So pang export, no? Pwede pang Manila. Tsaka matigas. Hindi katulad ng ibang variety ng papaya na madali mabugbog. So yun ang naging problema ng mga buyers natin. So pang stock ito, pang matagalan. Uy. Subukan natin kainin yung mga buto. Ay, mga buto. Subukan natin kainin. Tikman natin.
Sakto lang. Pero mas matamis ito kapag summer. Pag tag-init, matamis yung mga prutas. Farmers, medyo marami yung harvest ngayon. So estimate tayo ng halos abutin pa ng 500 kilos itong ating mga papaya. Okay, meron pa tayong pipitasin sa loob. So ayan, so second harvest pa lang po tayo, kaya lang talagang ganito na kadami. So pinagpala rin ng ulan ang ating mga papaya. Ayan, so PVC naman yung ating Hilux sa paghakot.